do not respect Miss Castro and Miss Ontiveros. Hindi ko kailangan na ang respect mo, VP Sara. Sabay tingin sa kodigo. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Boom! Sa pool! Itong trump-up cases na child abuse. So funny talaga. So nakakatawa talaga. So funny naman talaga kasi yan eh. Ba't siyang mamersonal? Kasi ang sinatanong ko lang naman saan niya ba dinala yung confidential fund? Oh, galit na galit. Yo, what's up mga Lods? It's Bigyan Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Ang tagal ko pong hindi nangihimasok sa issue po ng politika. Dahil nga po, nung nanalo po si PBBM bilang Pangulo ng ating bansa at VP Sara bilang pangalawang Pangulo, iniiwasan ko na po manghimasok dito. Sila po mga Lodi, hindi pa rin po sila tumitigil. Anak ng tinapay naman. Ano ba pinagngagawa nyo dito sa confidential intelligence funds na legal naman po ito? Matagal na po itong confidential at intelligence funds, hindi lang po ninyo alam gamitin. Nung una mga Lodi, ginamit po ito ni former President Rodrigo Roa Duterte at ang dami po nilang iniiyak-iyak. Kesyo hindi daw po transparent dahil bawal daw pong usisain. Bakit nyo pinapasayan sa Kongreso kung hindi naman din po pala ito gagamitin? Kung transparent din po pala ito o kailangan pang i-explain. Alam nyo po ba mga Lodi, para sa akin, ang intelligent funds, confidential funds, kaya nga tinawag na confidential funds ito po yung mga hakbang na dapat hindi po talaga ipaalam para nang sa ganon, masupil na po kayo. Yung mga mahilig dyan, mag-iingay, yan po talagang tatamaan itong confidential funds, intelligent funds na ito. Dahil maiiwasan na ang pagre-recruit ng mga kabataan para maghimagsik sa ating gobyerno. Yan po ang una talagang pumasok sa isip ko. Kaya po nagngangawa ito si Risa Ontiveros at saka ito po si Franz Castro. Buti na lang mga Lodi, pumapatol na rin po ito si VP Sara Duterte. Hindi po pwedeng manahimik lang po tayo. Dahil pinagmumukha pong makasalanan ang ating pangalawang Pangulo at Pangulo ng ating bansa dahil dito sa confidential funds na ito. Na hindi po ninyo alam na legal po talaga to mga Lodi. Minamasama lang po nila kasi to dahil hindi po nila to nagamit nung nakaraang mga taon, okay? Yung pagiging VP ni Leni Robredo, hindi niya to magagamit. Bakit? Wala po siyang posisyon na ibinigay sa kanya ni former President Rodrigo Roa Duterte. Anong gagawin niya sa confidential intelligence funds kung sakali? Tapos humihingi rin naman yung si Leni Robredo ng funds sa kanyang OBP nung panahon na siya pa vice presidente. Ang lalaki po ng hinihiling niya ng mga pondo. 700 million, 800 million, 900 million. Bakit wala kayong i-make Risa Ontiveros at saka Franz Castro ha? Magkano yung hinihingi ni VP Sara Duterte na meron po siyang posisyon dito? Siya po ang secretary ng Department of Education. So, dapat talaga meron siyang malaking pondo. Nagngangawa kayo na kulang ang mga eskwelahan. Tapos wala po masyadong improvement about sa education. Paano magkakaroon ng improvement? Dito pa lang sa budget hearing, nag-iiyak na kayo. O siya, dahil dito sa ginagawa ninyo, ito po yung sagot ni VP Sara sa inyo. Do not respect Miss Castro and Miss Ontiveros. I have no respect for them. Dapat lang po talaga na ito si Risa at Castro, mga Lodi, hindi po talaga respetuhin ng isang pangalawang Pangulo. Dahil, ano ba ginagawa nila? Puro sila tutol. Puro sila ngawa. At ito naman si Risa Ontiveros. May buwelta po siya dito, mga Lodi. Pero hindi mo naman makikita na siya'y sincero sa kanyang mga sinasabi. Dahil hanggang ngayon, may kodigo pa rin siya. Panoorin po natin. Pero bago po tayo magsimula, mga Lodi, kung bago lang kayo sa aking channel, please click the subscribe button and click yung notification bell. And follow nyo po sa Facebook page, Peps TV 2.0. Pakinggan nyo po. Kayo na po bahala kung sincero po ba ang mga sinasabi ni Risa Ontiveros. Hindi ko kailangan na ang respect mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo at ng taong bayan ay accountability. Sabay tingin sa kodigo. Kaya i-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential funds. Hanggang ngayon pa rin ba? Puro kodigo? Itong mga hinalal ninyo na mga dilaw na kulay dyan sa Senado, nag-iisa na lang po siya na tumitindig, mga Lodi. At ito naman, nanalo lang to si Castro dahil dyan po talaga sa party list.
please po naman, tanggalin nyo na po yung party list na yan. Wala po talaga maidudulot na mabuti yan sa ating bansa. Puro ngawa-ngawa lang po. Dahil kung taong bayan ang magdedesisyon dito kay Castro, kay Raul Manuel, at yung mga iba pa pong makabayan black na yan, hindi po yan mananalo, mga lodi. Ang dami po kasi nila na be-brainwash ng mga kabataan. Kaya po sila nakakapasok dyan sa Kongreso as representative ng party list. Tinapay naman. Oh, tuloy natin yung kodigo ni Risa. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Ayan ha. Huwag ka lang sanang mabalikan ni VP Sara dito sa respeto sa kaban ng bayan. Naaalala pa namin yung nanunungkulan ka bilang katawan ng PhilHealth. Sana naman po, VP Sara Duterte, baka pwede nating buksan ulit yung issue na yun. Ako, mga lodi, dahil po sa nangyari na yan, hindi na po ako naguhulog ng PhilHealth. Oh, hindi ko po napakinabangan yan. Nagkaroon po ako ng problema. Lalo-lalo na po yung na-hospital yung anak ko. Na late lang po ako ng 2 araw, mga lodi. Hindi ko po magamit yung pondo ko sa PhilHealth. Dahil hindi ko raw po nahulugan ang PhilHealth ko. Nasa hospital po kami nung time na yon. Paano ko makakalabas? Nandun po yung anak ko sa hospital. Para maghulog. Anak ng tinapay. Higit 1 linggo na, simula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds. Pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Oh, ito. Pag dumating yung panahon na kailangan ikaw naman yung magpaliwanag, sana naman, ha? Diretso mong sagutin yung ibibuelta sa'yo. Kasi pangiti-ngiti lang yan si VP Sara Duterte, pero dugong Duterte yan. Hindi yan basta-basta kikilos kapag wala po siyang matibay na pinangahawakan. Kaya ihanda nyo yung mga sarili nyo kapag siya ang bumuelta ng katanungan sa inyo. Meron kayong accountability na sumagot sa kanyang mga katanungan pag dumating yung time na yun. Ihanda nyo yung sarili nyo. So, eto pa mga lodi. Isa rin po ito si Franz Castro na may ginagawa o patutsada sa ating VP Sara Duterte. Pakinggan nyo po mga lodi ang balita. Bukod sa confidential funds, pinuna rin ng kongresista ang nasa 2 milyong estudyanteng hindi nakapag-enroll ngayong school year. Agad namang bumuelta si VP Sara na tumatayo ring Education Secretary. Pati ba namang hindi pag-enroll ng mga 2 milyong estudyante? Pinasa kay VP Sara yung problema doon? O ano bang mga rason nila ba't hindi sila nakapag-enroll, Franz Castro? O baka na-recruit nyo na? Tatanong lang naman ako ha. Baka nasa bundok na yung mga hindi po nakapag-enroll. At dito mga lodi, nasupalpal po siya dito ni VP Sara Duterte. Pakinggan nyo pong mabuti. Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kasi kung saan-saan. Pinapahanap kasi nga hindi daw po nakapag-enroll. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata. Yan. Diyan sa Talaingod kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Boom! Sa pool! Hinahanap po yung mga estudyante. Baka nga kayo yung dahilan kaya hindi sila nakapag-enroll. Baka lang naman. Baka nga na-recruit kung sakali man ha. Kung sino man yung mga nagre-recruit dyan. Ang alam ko kasi, meron talagang katibayan ha, na ito po talaga si Franz Castro nasangkot po sa ganong issue yung sinabi po ni VP Sara Duterte. At ito naman po yung palusot niya dyan mga lodi. Pakinggan nyo po mabuti. Itong trump up cases na child abuse. So funny talaga. So nakakatawa talaga. So funny naman talaga kasi yan eh. Yung mga binabatong issue ni VP Sara sa inyo eh. No? So funny. Wag siyang mamersonal kasi ang sinatanong ko lang naman saan niya ba dinala yung confidential fund. Oh, galit na galit. Galit na galit. Wala daw, trump up issue daw lang daw po yun. So eto pa nga mga lodi, may nakita po tayo sa Inquirer.net. Tingnan po natin. Punta po tayo ng Google mga lodi. Magse-search po muna tayo saglit. Nakita ko lang naman po ito mga lodi, September 15, 2023. Ngayong araw na to. Sabi po dito, stop propaganda, Rep Castro tells VP Duterte. Dahil nga doon sa issue na binato po ni VP Sara dahil di na siguro nakapagtimpi, hinahanapan ng mga estudyante hindi nakapag-enroll, kaya nasabi po ni VP Sara Duterte yung about po sa issue niya sa kidnapping at saka human trafficking kung hindi ako nagkakamali.
Sabi po dito sa Inquirer.net, the world war begin with VP Sara Duterte and House Deputy Minority Leader Representative Franz Castro continued to heat up after Duterte accused Castro of kidnapping and human trafficking charges. Accused ba yun? Accused ba yun? O, papakita ko sa inyo mamaya kung inaakusahan lang ba siya, ha? Castro said he was appalled but not surprised that Duterte resorted to terrorist tagging and misinformation to discredit those questioning her confidential expenses for 2022. Accuses daw, ha? Red tagging agad. Terrorist red tagging agad yung dating. Okay. So, ito nga yung sinabi niya kanina, mga Lodi, no, doon sa video. Castro said, pending cases of child abuse is a trump-up charge and that is in the process toward having it dismissed based on insufficient of evidence. Okay. Ganto. Sinasabi po kasi ni Franz Castro, mga Lodi, na hindi naman daw po yung totoo. Huwag daw po mamersonal si VP Sara Duterte about po dyan sa issue na yan, mga Lodi. Propaganda lang naman daw po yan, sabi dito. Pero eto, mga Lodi, bibigyan ko kayo ng idea. Kaya na po bahala kung maniniwala kayo o hindi sa sinasabi po ni VP Sara Duterte. Pero mas maganda po talaga, straight niya sinagot dahil yun po talaga ang nirereklamo nila kay VP Sara Duterte. Dapat straight sumagot. Sagutin lang daw po yung mga katanungan. O bakit yung katanungan ni VP Sara Duterte hindi mo masagot, Franz Castro? Kayo na po humusga kung totoo man po yung akusasyon na sinasabi po ni VP Sara Duterte. Kung mayroon lang po talaga kayong Google at computer o cellphone, mga Lodi, internet, madali lang naman po natin malaman kung totoo po talaga yung sinasabi ni VP Sara Duterte about po dun sa human trafficking, kidnapping. Type lang po natin dito, Franz Castro, mga Lodi. Type nyo dyan kung totoo ba o hindi. Lalabas naman po yan, mga Lodi. Lagay nyo sa image. Makikita nyo po yung mga larawan po ni Franz Castro dito. Uy, may nakita ko, mga Lodi, Saglit lang, check ko lang po kung siya ba talaga to, Ay, may nakita po tayo, mga Lodi. Siya nga po ito. Pangalan po niya ito, di ba, mga Lodi, nasa gilid. Ito po, Ano pong nakalagay dito? RA 10364 in relation to RA 7610, kidnapping and failure to return a minor. Tama nga yata to. Hindi ko lang po alam, basta ang alam ko dito, may kasama po siya nung time na to, mga Lodi. Ito po yata yun, Yan, si Saturnino o Campo, di ba? Para po sa mga nagsasabi na akusasyon lang daw po yung sinasabi ni VP Sara Duterte, wag daw po kayo mamersonal, VP Sara Duterte. Marunong naman po mag-google yung mga tao. Sila na po bahala. Mag-research o tingnan po kung ano po talaga yun. Pending cases po ba yun? Para sa mga nag-iiyak dyan, para sa confidential intelligence funds na yan, bakit nyo pa ginawa yung batas na yan kung hindi rin naman pala ninyo ipapagamit at gusto nyo maging transparent yan? 2015 pa yata yan, inaproba. Hindi pa presidente si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung time na yun. Hindi nyo lang nagamit kasi akala nyo kasi kayo mananalo nung 2016. Kaya nyo inaprubahan yan. Pero hindi. Natalo kayo. Kaya ang nakinabang niyan, ang dating Pangulo natin na si former President Rodrigo Roa Duterte at ngayong kasalukuyang administrasyon. Hindi nyo matanggap. Kaya nagtataka lang ako, kayo ang nagpapa-approve niyan, tapos kayo rin yung kumukontra. Utak gamitin. Huwag po tayo papadala sa mga maling akala. Lalong-lalo na sa mga mabulaklak magsalita. Stay safe, mga Lods, and God bless you all. Peace. Yeah.